Bayan, kaugnay pa rin po ng nangyayaring gulo sa Israel. Humingi tayo ng update mula kay Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Yusek, magandang umaga sa iyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas, kasama si Dean Querer. Magandang umaga po, Rise and Shine Pilipinas. Yes, Yusek De Vega, may mga pumasok na po na report na may mga kababayan na po tayong nadamay sa kaguluhan sa Israel at may ilan na rin pong dinala sa ospital at may sugatan. Ano na po yung update ngayon sa kaganapan doon? Opo, yung may 29 na, ang latest report as of last night, no? 29 ang total na nasama dun. Kasi may isang kibbutz na ni-raid ng Hamas, no, nung Sabado at Linggo. May 29 pero 23 na-rescue o kasama ng mga ibang Israelis. Wala nang panganib. Meron tayong 32 pala. Meron tayong 7 na unaccounted for. Pero kasama pala sa mga na-rescue, may isa doon na nadala pa sa hospital dahil na tamaan ng bullet pero ng bala, pero gumagaling na, no? I mean, okay na yung tao no, nasa hospital. So malayo sa panganib. Ang problema natin, hindi na ngayon yung mga kababayan sa Israel mismo kasi humihinto na yung mga attacks sa Israel, no? Kundi yung nasa Gaza mismo, kung saan nanggaling yung Hamas, yung Palestinian territory, Gaza. So, doon, merong 2 days ago, mga 25 Filipino nationals kasama mga minors. Nagpaparepatriate ngayon, packet ng packet lang. Ngayon, at least 38. Okay. Again, sir, yung 7 unaccounted for, wala pa tayong nababalitaan dito, sir. Opo, kasi ayaw ng embahada, ayaw ni Ambassador Lailo, ayaw din namin magbigay ng update na hindi 100% accurate. Kasi yung nga, nakikiusap din kami, at saka yung embassy, na huwag mag-spread sa social media ng rumors, no? Alam natin may 7 na missing or unaccounted for. May reports na baka nga may casualty pero hindi pa nako-confirma. Iko-confirma natin yan kapag talagang sigurado na. Nakakipag-ugnayan yung ating embahada sa mga family members na to. Okay, medyo mabigat po yung sitwasyon ngayon sa Israel. Pero, sir, ano po ang plano ngayon ng gobyerno, partikular na ng DFA, para sa mga kababayan natin ngayon na nasa Israel? Okay, yung mga nasa Israel, yung kung sino man yung gusto magpa-repatriate, pwede sila ma-repatriate kasi yung Israel may international airport at saka meron naman tayong diplomatic relations with the State of Israel. At isa pang tuloy na plan ginagawa kasi talaga namang may contingency plan yung embassy natin at saka yung government of Israel in case kailangan lumikas. No? In fact, sa Israel po, ang situation yan, tuwing may away with Hamas, hindi naman umaalis yung mga Pilipino doon eh. Ang gusto lang nila, lumipat ng lugar. Ngayon, ang alam namin, lumipat na yung mga galing south. Kukunti lang yan, yung sa mga city malapit sa Gaza. Lahat ng mga tao doon, in-evacuate na ng Israel, papuntang ibang mga lungsod, ibang mga lugar na malayo na sa panganib, no? Ngayon, yung tungkol sa Gaza naman, nagkaroon tayong contact kasi walang airport yung Gaza. At saka, anong exit? Dalawa yung exit ng Gaza. Yung isa, yung papasok ng Israel, sarado yon. At yung isa, yung through Egypt, yung Rafah border, ang tawag doon. Ang problema, tilang may balita na may gera doon, no, na binobomba doon, kaya binobomba ng Israel. So, hindi natin alam kasi may blockade yung Gaza. Dati pang may blockade yan ng Israel. Hindi makapasok land, sea, or air. So, we're trying to use contacts kung tingnan natin. Pero, ginagawa ng pamalag, magkakaroon ng ipagpulong-pulong ng mga ahensya ng gobyerno tungkol dito. Alright. Yusek, yung mga nasugatang kababayan natin, yung iba nasa hospital pa, no? Sila po ba'y nagpaparepatriate na o lilipat lang ng ibang lugar? Lilipat lang po yan ng lugar kasi po sa Israel maganda yung kalagayan nila. Taas ng sweldo, tsaka madali ma-renew yung contract, ganyan. Kasi po, mga kasambay sila, no? Kasi karamihan ng Pilipino sa Israel. Kailangan sila ng amo nila. Tsaka
gusto nila doon. At nasanay na yung mga Pilipinong kababayan natin, they're all resilient, no? Thank you. Kaya saludo tayo sa kanila. Pero sa Israel, mas lalo na dahil sanay na sila na paminsan-minsan may puputok na away. Tapos after a few days, sana ganito rin mangyari ngayon, babalik na sa more or less normalcy. Tapos until the next time. So sanay na sila. Ngayon lang yung pinakagrabing attack. Ngayon lang nakadanas yung Israel na ilang daan o libo pang namatay sa kanila, na injure, no? So, hindi pa nagpaparepatriate. Pero ganun pa man, may standby funds ang ating mga embahada sa Israel, sa Jordan, sa Egypt, in case kailangan mag-repatriate. Okay. Yusek De Vega, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Kerrer po ito. Base na rin po sa inyong nabanggit, Yusek De Vega, it seems na very challenging po yung, kumbaga, pagtulong po natin dun sa mga kababayan naman po natin na nasa Gaza. So ano po yung maaari po nating assistance na ibigay sa kanila? Since sabi niyo po may blockade, walang airport, at may nangyayari pong kaguluhan po doon. Ano po yung advice po ninyo sa ating po mga Pilipinong nandun po sa area, sir? Wala po. Well, ang advice, first, hindi sila mga OFW. Hindi sila nandun para magtrabaho. Mga families to, mga nag-asawa ng Palestinian. Kaya, usually, kung naalala nyo, nung ilang taon na kalipas, noong 1970s, 1980s, hanggang 1990s, may mga Palestinian nag-aaral o ibang Arabo, Palestinian nag-aaral sa Pilipinas ng dentistry, medicine, ganyan. Tapos minsan nag-aasawa ng Pilipinas. So right now, iba dyan, associated na sila with Gaza. Kaya ang advice namin, sumunod lang sa mga local authorities kung saan yung security, ganyan. Kasi po, yung binobomba naman ng Israel, yung tinatamaan, Hamas targets, hindi naman sila mismo terrorist, no, itong mga kababayan natin. So, we're in touch with them na malaki po yung population ng Gaza, maliit na lugar lang, pero almost 5 million mga tao doon. So, alam ng Israel kung saan tinatarget yung mga Hamas targets, no? So, ating mga kababayan, we're in touch. Gumagawa tayong contact. May mga contact, maaaring sa local officials or mga international agencies kasama ng UN, kung nagpaparepatriate. It's very challenging. Right now, there's no way to get out. No? Right now, I mean, walang malinaw na para na makalikas ng Gaza. Pero, naranasan na namin to before, sa Lebanon, ganyan. At laging sa kaulian, pinahanap na paraan para malabas sila papunta Pilipinas. No? We won't give the details yet, pero magkakaroon ng chance yan. Kung, at saka siya, parang inaasahan natin na huminto na yung hostilities. Kasi pag huminto na yung hostilities, mas madali na kung talagang gusto na umuwi, uuwi pa rin namin sila. Pag bukas na yung exit points. Alright, doon po sa mga nagpapalikas mo natin mga kababayang Pilipino sa mas ligtas na lugar, saang mga ligtas na lugar po sila naroroon po ngayon, sir? Papunta sa north. Papunta north, sa Tel Aviv, halimbawa, no? Kasi karamihan ng Pilipino naman, 95% sa Israel, nagtatrabaho sa main cities ng Israel. Wala yun sa area sa south. Sa south yung Gaza. Yung areas ng Israel sa Gaza, yung malapit sa Gaza, may mga kibbutz, may mga smaller cities tulad ng Sderot, Ashdod, Beersheba. Maliliit na communities yan. Tapos bihira ang mga Pilipino doon. No? Meron doon 300 agricultural students, pero hindi sila sa area na mas malapit sa Gaza. So, nananatili sila within Israel. Wala pang lumilikas ng Israel mismo. Lalo na ngayon, na wala ng attacks na mga missile or what na umaabot sa Israel galing Gaza. Okay. Panghuli na lamang po, Yusek De Vega, ano po ang pahayag ng Israel tungkol po sa ating mga kababayan? Nangako po, nag-uusap kami ni Ambassador Ilan Flores, nagsabi na siya na lahat ng mga efforts ng ilang military to secure the safety ng mga tao sa Israel, hindi lang para sa Israeli citizen, kundi na rin pati sa mga dayuhan na nanatili doon, no? So, well, in fact, yung ibang sundalo na nga, nireport ng ating consul doon sa Israel na rescue na nga, no? I mean, nung naligtas yung mga ibang Israeli citizen kasama mga ibang Pilipino at ibang pangdayuhan, sigurado, no? So, nagpapasalamat din tayo sa Israel. Accepted tayo
sa Israel dati pa. Alam natin ayaw nilang magpa-repatriate ng Pilipino. Kailangan nila ng mga Filipino workers din natin. We pray for peace. We already condemned the attacks. Alam ng international community yan na hindi man tayo sumasang-ayon na magkaroon ng invasion or violation of international. We just hope for return to normalcy para mabuti talaga yung lahat ng mga tao dun sa region. Salamat po. Maraming salamat din po sa inyong panahon, Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs. Salamat po, sir.